hopefully we can tackle or we can reach hanggang doon sa simple plain area of a region. Ganon. But if not, then we can adjust. But definitely, two calculus topics will be covered in this semester. Tapos, the references, yung references natin are the following. So, ito yung mga hardbound book o kaya naman ito yung mga books talaga na pwedeng maging reference nitong ating calculus. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na lahat ito ay magkaroon kayo. Kung meron, the very good. Kung wala naman, ay kahit isa lang dito. And I would suggest, kasi ito yung available sa bookstore, at saka kung meron man mga second-hand book, yung last part, yung Peterson Thurman 1960 na libro na ang title ay Calculus with Analytic Geometry. I want you to have a copy of this kasi most of the exercises and even yung mga assignments ay dito kukuhanin. Ngayon, pwede rin naman kayo mag-download ng mga e-books on calculus, wala na rin problema. As long as na yung coverage or yung mga topics na ipipresent ko maya-maya ng konti ay matatagpuan nyo doon sa inyong ida-download. Okay? So, walang limit yung kung ano man yung mga references na meron tayo on calculus. Kasi yun naman ay magiging guide ninyo. Kapag hindi na naintindihan sa isang libro, pwede kayong tumingin sa ibang libro. Okay? Now, syempre, I will encourage you to solve the exercises there even if it's not an assignment. So, again, I would suggest that you will get this last book, yung Calculus with Analytic Geometry. Okay, ngayon, ano-ano ba ang partition or scheduling ng ating mga discussion? As I have said a while ago, there are 18 weeks in one semester. So, ang ginawa ko ngayon dito ay hinati ko na siya into two parts. The first 9 weeks will be about differential calculus, and the remaining 9 weeks will be about integral calculus. Ngayon, syempre, sa kalagitnaan ng 9 weeks ay magkakaroon tayo ng long quiz. So, itong mga naka-green na ito ay mga examinations or major tests na kung saan talagang it is a must for you to go here in PUP at scheduled naman yan to take the test. Kasi hindi ako nagbibigay na exam ng online. Okay? Ngayon, you are expected or we are expected that on the fifth week, we will have our long quiz. However, hindi, kumbaga lumalabas na ngayon ang first week natin, di ba? Kasi yung first 2 weeks or first 2 meetings ay hindi tayo nakapag-meet na sana yun na yung week 1 and week 2. So ngayon, parang kinoconsider na din na week 1 pa lang ngayon. So nabawasan na tayo ng 2 linggo. So yun ay pagkakasyahin natin ulit dito sa schedule natin. But definitely, ito yung mga topics and please take note of it so you can browse the books that you have with you if ever you have a copy of of any calculus book. So ito yung mga kumbaga ay parang distributed topics. So merong limits, yung differentiation rule or formula, tapos yung chain rule, tapos yung transcendental functions. Ano ba yung transcendental? Ito yung mga trigonometric functions, ito yung mga exponential, logarithms, yung mga ganyan. Pero since you are architecture
architecture ang inyong course, then yung ating mga approaches dito will be simple and applicable to your course. Okay? Unlike sa engineering, di ba? But then, syempre, this is mathematics and this is a core subject of your course. And so, meaning, you don't have to take this for granted because it's the core subject. Then, other remaining topics are the implicit differentiation, higher order derivatives, at saka mga implicit differentiation ng higher order. So kung nakita nyo at kung tayo ay familiar doon sa mga calculus topics, nakita nyo, napansin nyo na hindi naman lahat covered. Kung sa senior high nyo ay meron pang ibang mga topics na supposedly covered here, di magpasalamat kayo na hindi na lang covered na dito kasi simplified na to o kaya naman yung selected lang topics on differential calculus. Tapos after that, we will have our midterm exam. Tapos the remaining weeks will be on integration. So ito naman ngayon yung mga topics for integration. Tapos at the middle of the remaining week ay long quiz ulit. Tapos after that, final exam. These are all announced, itong mga or scheduled, itong mga examinations na ito. Kaya wala kayong you don't have to worry kung yun ay hindi ka nakapag-aral o hindi. But you always have to prepare kasi announce naman itong mga major exam. Okay. So, ano-ano ang mga requirements ko? Meron tayong recitation, may assignment, o di ba nakita nyo kanina na may long quiz at major exam ang tawag natin dun sa midterm and final exam. Ngayon, doon sa sinasabi, dito may makikita kayo na practice exercise. Ang ibig sabihin yan, minsan, tapos or bago ako magsimula ng lecture, nagbibigay ako ng mga questions na kung saan ay sasagutan nyo ay sa mathematics naman, more on solutions tayo, di ba? Tapos, ito ay mag-form ngayon if you are going to recite and give your answer or show your solution, whether it's in the board or kung sa online naman, then minsan question and answer ang ginagawa ko when you volunteer to give your answer to the question na nag-perform ng practice exercise. Then, pag tama, edi syempre, meron kang grade. And that will be in recitation. So, kung hindi ka nagpa-participate, kasi ang recitation ko ay hindi, yung random na tinatawag, kundi volunteer. So, ibig sabihin, dapat masipag ka mag-volunteer para meron kang recitation. Kung wala akong kukompute sa'yo, 0 ang recitation. Mababawasan ang grade, di ba? Kasi pag 0, wala talaga i-compute eh. So, I would suggest or I would encourage you to be active in recitation. Second is assignments. So, ang assignment ay binibigay ko every week. So, ibig sabihin, dahil itong schedule natin ngayon ay 3 hours straight sa isang araw lang, they expect for an assignment to be given after this. Tapos, syempre, you have to return or submit it the following week. Now, kung ang klase natin ay online, ang ibig sabihin, ang pagsasubmit ng assignment ay by online din through MS Teams. So, magbibigay lang ako ng assignment, instruction dito kung ano ang mga gagawin kapag nagbigay ako ng assignment and you have to follow it. Otherwise, kapag hindi nagpa-follow sa instruction na sinasabi ko doon sa kung ano ang mga gagawin at paano gagawin, then hindi kayo magkakaroon ng score. Kasi syempre, not following the instruction means
your assignment will not be credited. Okay? So, pag ganun, di 0. Sayang naman. So, assignment number 1, 0 if ever na hindi nakapagpalo ng instruction. Okay? Nagbibigay ako ng cut-off. So, ibig sabihin, hindi siya anytime na gusto nyo i-submit kahit na beyond na doon sa submission date. So, there is a cut-off for that. Follow the cut-off date and time na inilalagay ko rin doon sa instruction ng assignment. Okay? Now, pangatlo, long quiz. Yung sinasabi ko na kanina. Ito ay, kung mapapansin nyo dito, di ba? Long quiz, week number 5. Ibig sabihin, yung week na yon walang lecture. Talagang exam lang. Long quiz lang yan. So, and that's 3 hours. Minsan. Kaya, hindi naman ganun kadami ang tanong. Pero syempre, ang estudyante kahit sa 10 ang question, ang tagal-tagal. Gusto talaga i-consume ang 3 hours. O di sinagad ko na. Sige, 3 hours. Ganyan. Even the examination, the midterm exam or the final exam. Yung isang week talaga na yun naka-assign. Kaya walang lecture dyan sa week na yon. Okay? Tapos, ang coverage ng exam sa long quiz, halimbawa, ay hindi naman buong-buo, kundi kung ano yung mga natap na discuss bago mag-test. Yun lang ang coverage ng exam. Ganon din pagdating sa midterm. Pero dahil itong mga topics na to ay kabit-kabit ito, kahit na sabihin natin, ay nakuha na yan bago mag-long quiz, pero hindi ka makakasolve ng higher order derivative o kaya implicit differentiation kung hindi mo rin naman din alam yung basic. So, parang lumalabas pa rin na parte pa rin yung basic na yon para ma-solve mo itong mga topics na itong dito sa bago mag-midterm exam. So, mga ganun lang yon. Okay? And the major exam. Ang major exam nga natin ay midterm at saka final exam. So, meron tayong dalawang grading period, di ba? Midterm at saka final. So, yun yung first grading is the midterm and the second grading is the final. So, dalawa yung grading period natin. Okay, before I continue, may question ba? Raise lang ng hand ha. Kung merong gustong itanong o kung wala naman, pwede namang mag-heart lang, mag-thumbs up, ganyan. Para lang nakikita ko na nandiyan lang kayo. O, nandyan ba? Sige, heart pa ng heart. Okay. Okay. So, ano naman ang grading system ko? So, sa grading system natin, at ito naman ay standard grading system ng PUP, yung nahahati sa dalawang factors, class standing at saka major exam. Ang class standing ay binubuo ngayon ng mga binabanggit ko ng mga requirements. So ano-ano yon? Recitation, attendance, assignment, at saka long quizzes. So, ang recitation got 10% of the grade in the class standing. So 10% of that comes from the recitation. Then another 10% comes from the attendance. By the way, binibigyan ko ng points or rating ang complete attendance. So kung hindi man complete, at least may deduction lang din naman yon. Pero I will really encourage you to attend the class regularly. Aside from na mayroong grade ang attendance. Iba kasi yung uma-attend ka talaga at maganda rin na nagpa-participate ka talaga sa recitation kasi may nakukuha kang kaalaman, di ba? Sa FRE, tapos yung assignments, lahat ng assignments, yung
yung average ng assignment na i-submit nyo sa akin during the period ay 30% ng grade ng class standing. At saka yung pinakamalaki dyan is the long quiz. Kasi ito talaga ang basihan kung kayo ay may natulot, may naintindihan sa lahat ng mga na-discuss sa period na yon. Okay. So, 50% ang long quiz dyan. Ngayon, yung kabuuan na yan na grade from recitation to long quiz ay para sa class standing. Bukod doon sa major exam. Pero sa pagko-compute ng grade, ng midterm grade, o kaya final grade, yung ano man ang magiging grade mo dyan sa class standing, dito sa lahat, 50% of that, okay ba yung yung screen? Nakikita nyo ba? Wala akong naka-slide Yes. show. Sorry hindi ako naka-slide show. Ayun. So, yun. 70% ang kabuuan ng class standing at 30% ng grade mo sa midterm exam ay computation ng midterm grade. So, sa madaling salita, malaking porsyento comes from the class standing. Kaya pagbubutihin nyo itong class standing na ito, dahil pag bumagsak ka dito sa class standing, hatak na hatak, 30% lang ang major exam. So, kailangan talaga ay i-comply itong nasa class standing dahil ito ay malaking bahagi ng midterm grade. So, pagkatapos nun, pag na-compute na sa midterm grade, balik na naman tayo ulit sa zero, mag-accumulate na naman ulit tayo ng panibagong recitation, panibagong count sa attendance, panibagong count ng assignments, at saka panibagong long quiz para naman sa final grade. So, ngayon, syempre, sa final grade naman, itong major exam naman dito is the final exam. Okay? So, as usual, 70% ulit ang class standing at 30% ng major exam. Okay? So, you have now your final grade. You have the midterm grade, you have the final grade, 50% of the midterm grade, and 50% of the final grade will now be your general grade. At itong general grade na ito yung lumalabas or ito yung pinaka-grade nyo sa SIS. Okay? Kaya yung sa SIS, hindi lang yun, kunwari nakatanggap kayo, hindi lang yun isang bahagi. Yun ay kabuuan ng midterm grade tsaka final grade. Okay. Any question? Okay, heart, dalawang heart, 4. Ilan ba tayo dito? 20. 20 dapat, sige. Okay. Ngayon, ano ba ang mga equivalent niyan? Siyempre, itong point grade na ito na lang yung makikita nyo agad sa inyong SIS. Pero hindi nyo alam na yan ay may pinanggalingang percentage. Kasi converted into percentage lahat ng scores. So, ang tanong, ano ang passing grade? 75%. Ano ang passing sa mga scores ng examination? 50% or 75%. Ganun yon. So, pag 50%, kalahati. Diba? So, ang passing ay kalahati. Ganon. At ang kalahati ay equivalent sa 75%. Okay? Ngayon, syempre, ito yung standard grade equivalent na 75 hanggang 76.99. Hindi rounded yan, ha? Kasi ang pag sinabi niyo rounded, dapat 77. Ay hindi eh. Ang 77 hanggang 78.99 ay 275. Samantalang yung 75 to 76.99 ay 3.0. So, lahat yan ay range going to flat 1, which is, the flat 1 is between 97 to 100. Okay?
Now, so you will find out that if your score or your percentage grade is below 75 o kaya 74.99 ang lumabas, tinan mo 74.99, kulang na lang 0.01. Pero wala eh, that's the range. And below is failure, which is 5. Okay? So hopefully, you will achieve this point grade na passing para at least ay masaya at will move forward to the next level. Kasi kapag bumagsak ka sa isang subject, hindi ba may prerequisite. At aside from the prerequisite, meron pa rin back subject if ever. So, ibig sabihin, magiging irregular. Kaya, i-aim talaga na pumasa. Pero, syempre, ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, maganda ang pumasa. Pero pumasa ka dahil may natutunan. Hindi basta pumasa ka lang, nakakuha ka ng mataas na grade, basta-basta lang dahil sa adjustment at dahil sa pakiusap. Pero ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo na hindi ako nagpapakiusapan. Dahil kayo ang nagko-compute ng grade nyo. So, meaning, bibigay nyo lang sa akin yung mga scores nyo, kayo ang gumagawa niyan. So, paano bang gawa? Syempre, examination. Yun yung mga sinasabi ko kanina ng mga factors na saan pinanggagalingan yung grade. Okay, so lahat yun, kayo ang gumagawa at taga-record lang ako. Ngayon, if ever na mababa o bagsak ang nakuha at may question kung bakit kayo bumagsak, pwede ko naman ipakita sa inyo yung aking class record at record mo kung bakit bumagsak. Ngayon, kung sa tingin mo ay may mali pala akong na-record at mali na i-compute, then pwede naman i-contest, pero syempre, bibigyan mo ako ng ebidensya. Ibig sabihin, magpakita ng ebidensya na mali yung naging record ng course mo. So, pag ganun, at mali ako, then I will change it and then recompute your grade. Ganun lang yun. Okay? Question? None. Okay. Let's continue. So, ito naman ay reminders ng do's and don'ts during online class. I call this netiquette. Siguro familiar with that. Net is, di ba, internet. Tapos, I-Q-E-T-T-E, etiquette from the word etiquette. Pinag-combine yung dalawang words na internet, kinuha yung root word dyan, at saka it. It is now netiquette. Okay? And this is a set of rules for behaving properly during online or virtual class. So, syempre, alam naman siguro natin yan, sana, at hindi nakakalimutan yung good manners. Even if I don't see you, or ano man ang ginagawa nyo, at di ako pwedeng magbintang dahil hindi ko naman nakikita, di ba? Kayo na lang ang nakakaalam kung ano. But number one talaga is, if ever we have an online class, yung physical presence mo dyan ay importante. Kahit hindi mahalaga or hindi lang enough na naka-open ang cam mo kung ano ang ginagawa mo. Okay, sa may nagsi-CR ka o naglalaro, wala pala doon sa harapan ng computer, gano'n. Ay lang, basta lang na-open para lang sabihin na nandoon ay yun. It's a no-no. Pag nahuli mo kayo, sorry na lang, a-absent ko talaga. Pag-absent, bawas sa grade ng attendance. Diba? Okay? Tapos, as I have said, kailangan maayos muna ang inyong mga equipment na gagawin, pati internet connection. Be sure that
You have an internet connection, syempre, alam naman natin, from time to time, nag-online tayo. So, it's a must for us now to have a good internet connection. Tapos, microphone because of the recitation and the camera. So, I can see you. I can see na nandiyan ka sa ating virtual classroom. So, siguraduhin lang na naka-charge lahat ng devices. Kung hindi man, ay i-charge bago magsimula ang klase. And then, second reminder, laging sana bukas ang camera. Pero dahil nakakain siya ng uh, naapektuhan din ng memory or maapektuhan din minsan ang inyong tawag doon. Yan. Basta, I just ask you to open your camera if it is needed or necessary. Basta nandyan lang kayo, ha? And then, as much as possible, iwas muna or pumunta kayo sa isang lugar na hindi masyado maingay para nagkakarinigan tayo. At ako rin naman ay hindi ko naririnig yung background nyo. So, tago muna for 3 hours at para maiwasan natin yung ingay. And then, once na ang mga camera ay naka-open, be conscious of your manners. As much as possible, kahit na yung top clothing ay appropriate naman. Huwag naman naka-sando, huwag naman naka-sleeveless, at ang mga babae rin naman ay maging maingat din sa pag-expose din ng mga sensitive portion, sensitive part ng ating katawan, mga ganyan. Kasi syempre, nakaka-capture at nakikita natin, very disturbing yon. Okay? Tapos, doon, basta stay put na lang din sa lugar nyo para hindi siya nakaka-distract. Okay? Tapos, mas maganda siguro kung meron kang papel, notebook, ballpen, calculator kung kailangan, at kung kailangan mo rin ng libro sa just in case na meron ako mga tatanong at hindi mo sigurado agad, then maganda kung may hawak kang hardbound book o kaya naman anumang libro reference or kung mabilis, nagpa-browse, diba? Ask Mr. Google. Okay. So, ano ba mga reminder ko dyan? Ayan. As much as possible then, let's avoid some languages which are not allowed online or offline. Siyempre, isa dyan yung nagmumura, isa dyan yung mga, alam mo naman, kapataan ngayon. Kayo, yan. Di ba? Paano ng mga sinasabi nyo which is not appropriate during an online class. Even siguro, hindi lang online eh. Kahit sabi natin sa classroom, di ba? Bawal sumigaw. Siyempre, sa loob na ng classroom, bawal. Hindi naman bawal na bawal lahat. I mean, iwasan at behave properly. Okay? And then, be smart about what you share online. Be careful. Sometimes, naro-wrong send tayo. So, be conscious of what you are sharing or doing. So, just a reminder again, here's the 4th piece of netiquette. This is a rule of thumb for us to remember in online communication. Be polite. So, kahit hindi ba tayo, I personally nagkikita, syempre politeness is an important attitude for everyone. Be positive. Sabihin, looking forward, what is best. Ganyan. Hindi yung puro napaka-nega masyado, di ba? Yung parang you look for opportunity na maganda naman. So ano yun? Learning and understanding. Even if you are not good in mathematics,
yung attitude mo that you want to learn, that's a positive attitude. Okay? Be professional. At sabihin ng be professional, hindi yung professional na graduate ka na, hindi ka na literal, ibig sabihin, be professional. Ibig sabihin, maging maayos ang kilos. Kung estudyante ka, as a student, who knows how to respect elders, who know how to respect yung kapwa. Yan. And syempre, of course, unang-unang, ano doon, most important is you know how to value the importance of yung pinapaaral sa magulang mo. And you know also how to pray and trust God on what you are doing. And then, lastly, be participative or participate in the class. Kasi nandito sa classes, so kung ano yung pinapagawa sa inyo, especially the active participation in recitation, yan ang pinakagusto ko sa lahat. Kasi ang ibig sabihin mo, na you're interested, buhay ang dugo mo, talaga, gustong-gusto mo talaga matuto kahit na sabihin natin hirap. I will not say that this is easy subject. This is a difficult subject. Pero we can make it easy kung magtutulungan tayo at magko-cooperate kayo. Okay? So, ano ba? Naintindihan mo yung mga sinasabi ko? First year student, salamat. Salamat sa pangalawang part. Okay. Sige. Susunod naman, napapari ako sa inyo is, pag may tanong ako mamaya, you type 1 kung naiintindihan. Okay? So far, I have said everything. Siguro, kung may kulang man ako from time to time, I will remind you of kung ano man yung hindi ko mga nabanggit ngayon. So, looking forward to a fruitful semester. Is it clear? Type 1 if you want to have a fruitful semester. Type 1, tignan ko yung mga mag-chat. Number 1, valedictorian. Aba, Domingo. Okay. Yun. Yeah, thank you for the reaction, for uh, participating, cooperating, and for typing 1, meaning you understand all the requirements, the deficiencies, and the expectations for this subject. Okay. Meron pa akong isang i-share. Sabi lang. Meron pa nga. Ito. Yan. Wait. Okay. I think we have to start our discussion para at least hindi naman masayang 2 linggo na hindi tayo meet. Luluto yata ako.
Kaya parang umuulan. Umuulan ba sa inyo? Taga saan kayo? Saan ang mga bahay ninyo? Last nakita ko siya. Okay, meron ako ipapagawa sa inyo. Do you see this? Screen? Hello? Nakita? Thumbs up na? Yun. Okay. Ito ay hindi naman graded requirement. Hindi yun parte doon sa mga nabanggit ko na requirements. Ito ay something that I want to know you uh, a little. Little lang, kasi konti lang naman ang tatanungin ko dito. I want you to write a brief introduction about yourself. Pero ang number one focus ay sasabihin nyo doon kung ano yung inyong academic track na nakuha ng senior high. Bagamat hindi ko nabanggit dito, paki-include na rin at pakisulat ngayon habang sinasabi ko kung ano ang school na pinag-graduatean nyo or saan nyo kinuha ang isang senior high. Pangatlo ay kung scholar ka ba o hindi. Kung scholar, ano ang scholarship mo? Is that DOST? Is that LGU? Is that CHED? Is that a non-government organization? So ano man yun, pakibanggit kung scholar ka. And pang-apat, pakisama na rin kung ano ang expectation mo for this subject. So ano ibig sabihin ng expectation? Hindi yung ipasa mo ako ma'am, hindi ganun. Kundi ano ba ang gustong matutunan and what do you want to expect for your prof also to me. So ano yung aking gagawin at ano ang mga mangyayari. Ganyan. Okay? Now, just briefly discuss all those things. We just use at least mga 50 words. So pag sinabi 54 words, mga one paragraph, so one short paragraph, so don't no need of counting the words. Hindi naman ako specific na gano'n. Basta makita ko lang doon yung mga nabanggit ko na gusto kong i-include doon sa inyo brief introduction. Okay? Tapos, hindi ito typewritten ha, handwritten sa short bond paper. And then you put or attach a recent 2x2 picture on the upper right-hand side of the paper. Okay? Understood? And then, after that, you save in PDF. Tapos i-upload ngayon sa folder doon sa MS Teams na gagawin ko na folder. And then, I'm expecting you to do that within this week. So today is Friday, so mga hanggang Sunday. So I could read your profile. Clear? Okay, thank you. Miss President, ikaw ang aking I'll call ang attention to remind your classmates kung kompleto na, ha? Yes po. Okay, thank you. So that's it. Any questions so far here regarding sa non-strict requirements? Kung nag-heart naman, ibig sabihin na naintindihan na at expecting this by Sunday. Okay, sige. So, that's all for our orientation. Nag-one kayo because you don't have questions anymore. You understood everything. Yung iba, Santa Mesa daw. Dito lang. Tondo yung iba. So, si Santa Mesa, sinsid niya, ano yun? Ano ka? Taga dito ka talaga or nagre-rent lang? Ayaw magsalita. Anyway, sige. Yan talaga, pag online, yun yung sinasabi ng mga estudyante. Kaya, kahit naman kami, pag nag-meeting namin, tuwa naman kayo pag online.
hindi naman nalalaman pag ginagawa natin, di ba? O ginagawa natin. At ayaw ko naman na nagbibintang sa hindi ko nakikita, di ba? Ang mahalaga, nakikinig, naririnig nyo yung mga sinasabi ko. Na kung sakasakali man magtanong ako at nagbigay ako ng premyo, ay nakasagot, o swerte, di ba? Okay. Sige. We'll have our lesson in a while. Give me muna 10 minutes to have a little break kasi medyo nagda-dry na yung lalamunan ko. Okay. Lahat tayo, 10 minutes break.
Okay, so let's go back to our virtual classroom. Nandiyan pa ba ang lahat? Yun na, type 2, number 2, type number 2, if you're there. Una, unang-una. Yan. Sige, salamat at buhay na buhay. Okay, salamat, salamat. Yan, salamat sa lahat. Sige, so let's now start our lesson. And first topic that is being discussed in calculus is function. Bakit kaya function? Kasi ang 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 ating ginagamit ay equation, di ba? So ito yung fundamental talaga na na topic or word or principle ng calculus, yung sinasabing function. Kasi ang function, sinasabi nga dito, can be represented by an equation, a graph, or a numerical table. Kasi pwede mo siyang ilagay sa table of values. Dahil ang pinaka-definition ng function ay set of ordered pairs. Hindi pa pag sinabi natin ordered pair, matatagpuan ito sa Cartesian coordinate plane na pinaplot natin. So, pag pinlat natin, edi may number at hindi mo naman basta makaplot yan kung wala kang equation. So, masasabi lang natin muna na kasi hindi naman lahat ng equation ay function. So, masasabi lang natin na ang isang equation ay function kung, ito na ngayon yung condition, kung sa bawat single value na naka-assign sa x ay mayroong nagko-correspond na unique value of y. Ibig sabihin, walang dalawang ordered pairs na pareho ang first number at ang first number is the x value. So, malalaman mo yan kapag pinlat natin ang points at pag kinonect-connect natin at magagraph at kapag dinaanan natin ng isang vertical line yung graph na nabuo ng pagkakakonect-connect ng mga points ay tinamaan ang dalawang point sa graph, then it's not a function. However, hindi na tayo masyadong magdudwell ng so complicated discussion on function. Basta ang importante lang dito is we know what is a function and we know na lahat ng set of values na isinasubstitute natin doon sa equation ay tinatawag na domain at lahat naman ng set of numbers na makukuha mong value ng y pagkatapos mo isa-substitute yung mga values ng x doon sa equation ay tinatawag na range. Okay? Tapos, lahat yan pinaplat sa coordinate plane at nagiging graph. Now, ito ang example. Halimbawa, ang equation ay y equals square root of 9 minus x. Dito, sinasabi na agad na this is a function. Bakit? Tignan natin ha. Itong mga numbers na ito na inilagay or i-assign sa x ay assumed values. Ibig sabihin, you can place any number you want to or select any number you want to for x. Hindi yan restricted. So, example lang ito na ito ang mga kinuhang mga numbers to substitute to x. So, paano yon? When, say, x is negative 27, i-paplat, ay isa-substitute mo dito sa equation na square root of 9 minus x, magiging 9 plus 27. Kasi 9 minus minus 27 eh. So, which is 36. So, since 36 is a perfect square and this is square root, therefore the square root of 36 is 6. So, meaning, ang x mo negative 27, ang y mo 6.
Yun ang ibig sabihin niyan. And so with these other numbers na na-obtain. So, eto ngayon, pula-pula. Okay. Eto ngayon will comprise to one ordered pair. This is another ordered pair. And all of this are ordered pairs. So meaning, X for here, to put it into ordered pair, ganyan. X is negative 27 while Y is 6. Yan ang ibig sabihin yan. Now, when you plot it, ito ang magiging itsura ng graph. Diba? Kung ano lang yung mga points na nando doon, yan yung ipa-plot mo. O tapos trace it, you'll get the graph of that equation. Okay. Ngayon, this is function because we have what we call the vertical line test. Ang sinasabi sa vertical line test, na kapag nag-draw ka ng vertical line dito sa graph na nabuo natin, yan. And it will only, the line only intersects to one point on the graph, then you call that graph a function. So, siyempre, hindi naman mabubuo itong graph na to kung walang equation. So, therefore, etong equation is a function. Okay? Ngayon, don't worry, I will share this lecture or lecture notes to you. Skip na lang tayo sa ibang mga illustrations, ha? Okay? Notice itong graph na ito. Ito yung ito yung graph nung na yan. Ang equation, ang bang equation na ginamit ko dito. Anan. Okay. So, assuming that ito pala, x squared plus y squared equals 4. That's the equation of this graph. And it's a circle. X squared plus y squared equals 4. Ngayon, nag-assign ng mga points, di ba? So, x at y. Ibig sabihin, choose any number, no? To assign to x, substitute to the equation, you get the value of y. Tapos, lahat yan, ngayon na makukuha mo, ipa-plot. Pag pinlat mo, ito ang magiging kalalabasan. Ngayon, masasabi ba natin na ito ay function? Hindi. Bakit? Kasi looking at the line that has passed through the graph, it intersects 2 points on the graph. If that is so, then we can say that this is not a function. Kasi pag function, isa lang dapat ang i-intersectan niya sa graph. Okay? Kaya itong susunod na illustration na ito, itong graph na ito, na yan, kalahati lang ng circle, is a function. Kasi nga, isa lang ang intersection. Ngayon, mapapasin nyo, bakit? Paano itong iba na ito? Ano lang to, vertical line test. So, ibig sabihin, isa lang ang ipinapakita lang dito na anywhere in this graph, if you pass a vertical line to that graph, then it intersects one point on the graph. Kaya function. So, okay? So with this is also a function. Now, let's go to the functional notation. Pag sinabi natin naman na functional, ito na ako magsusulat ha. Anyway, hindi ko naman ito save. Functional notation, gumagamit tayo ng symbol. So, ang functional notation usually ay changing y into function. So, f of x. Ganyan. Remember that x is a variable. Pag sinabi natin variable, changing. Okay? Ngayon, ang ginagamit natin dito sa equation natin na common na variable is x at y. So, if x is a variable, that being a variable is an independent variable. So, from the equation, here in this equation, x is independent variable. So, ibig sabihin, sa pagiging independent ng x na yan, hindi magkakaroon ng value ang y kung wala yung x. Kaya siya tinawag na independent variable.
So therefore, y only depends on x. That's why we call y a dependent variable. Okay? Now, if it is replaced to a functional notation, y being a function of x, y being a function x is y. Therefore, itong equation na yun, itong equation na ito ha, itong equation na yun will be changed into functional notation. So, ibig sabihin, instead of y, you write f of x equals the square root of 4 minus x squared. Ganun. O kaya, f of x is equal to negative square root of 4 minus x squared. Okay? Ngayon, common ang f as used as name of function. That's why, talagang galing from the word, the letter f comes from the word function. Pero, we can also use other letters to denote function as long as na naka-indicate kung ano yung independent variable to that particular function. So, let's say I'll use g, and that's also commonly used as a function notation. G of what variable? Pero, don't be mistaken na laging x ang iyong independent ha. Pwede rin namang maging other letters like T, like W, like Y also. So if it is Y, then ibig sabihin nun, your equation will be in terms of Y. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng G of X tapos Y yung nandito ay walang silbi yun. Kailangan kung ano yung independent variable dito sa iyong equation, ganun din yung pagkakasulat ng independent variable dun sa function. Clear? Type 3. If, if everything is clear. Okay? Okay, salamat. Next. We go to salamat. Okay, we go to combination ng function. So, ibig sabihin, ang mga functions natin ay pwede natin i-add. Pwede natin i-add. Pwede natin i-subtract. So, ibig sabihin, we can perform the 4 fundamental operations on our functions. Add, subtract, multiply, divide. So, kung meron ka, sinasabi dito, let's say we have 2 functions, f and g. Kapag itong dalawang function ay i-add natin, then ibig sabihin, ganyan ang kanyang notation. F plus g of x. By the way, you read this as, sulat natin yung tamang pagbasa. F plus g of x. That's how you read that. Okay? F of g of x. F plus g of x. Sorry. Ngayon, ang ibig sabihin, you just simply add the two functions. Pag subtraction din, ganun din. Diba? Kapag multiplication, ganun din, multiply. So, f of g. Iba yung mamaya meron tayong ibang notation sa composition. Dot naman yan. Ito naman, times. So, di ba sa math, meron tayong, minsan, ganitong symbol, x. Ibig sabihin niya, kunwari, 3x 4. Ibig sabihin niyan, di ba, 3 times 4. Nung elementary tayo, 3 times 4. Pero, nung nag-level up tayo, 3 tapos dot 4. Ibig sabihin, multiplication pa rin yan. 3 times 4. Tapos, nung medyo nag-level up, parenthesis na, 3 times 4. Lahat yan designate multiplication. Pero, this time, iniiwasan na natin yung paggamit ng x for multiplication kasi ang x natin ngayon ay gamit variable. So, para hindi malito na variable yan sa multiplication, as much as possible, avoid using x for multiplication. You can just use the parentheses. Mas safer. Clear? Okay, heart or thumbs up? Okay, salamat. Okay.
Okay, let's move on. Number 4, division. So, pwede mag-divide. F divided by G of X. So, F of X divided by G of X. Yun nga lang, may restriction tayo. G of X must not be equal to 0, meaning the denominator must not be equal to 0. Kasi pag nag-divide tayo ng 0, di ba, undefined? So, ibig sabihin, wala. Hindi pwede. And undefined means it's not a number. Sabihin, hanging, di ba? So, walang mangyayari. Kaya pwede natin ma-perform lang ang division kung hindi 0 ang denominator. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? Now, sa composition naman ng function, ito naman ay combining ng dalawang functions. Meaning, yung isang function ay nagiging ano ba to? Independent variable ng another. So, ipinapalit. So, the word is composed. The other function is composed to the other one. Now, pag meron kang ganitong notation, it's not multiplication, but it is composition or composed. F, composed G, o kaya naman F, as a simpler way of reading it, or saying F dot G. So, F dot G of X is actually F of G of X. Okay? Okay, yung pagbabasa. F of G of X. Puro of, no? Okay? Ibig sabihin, sa ganitong operation, sa ganyang operation na F of G of X, itong G of X, which is one function, is placed to the variable of the function F. So, yan yung sinasabing composed. Pwede naman baliktad. G dot F of X is G of F of X. Ang F of X naman, ang ikinocompose mo doon sa G. Meaning, ilalagay mo sa variable ng G yung function F of X. Okay? Now, maiintindihan natin ng mabuti yan sa mga illustrations na meron tayo dito. Ngayon, doon sa functional notation, pwede mo makuha ang specific value ng function kung specific din ang number na isinasubstitute. Halimbawa, ganito. F of X is equal to, simplihan lang natin, 2x plus 8. Diba ganyan? Tapos, find what is F at 1. F at 1. Ang ibig sabihin niya, isubstitute mo yung 1 dun sa variable ng F of X. So, F at 1 is equal to 2 times 1 plus 8. Yan ang ibig sabihin. Okay? So, perform now the operations. 2 times 1 is 2 plus 8 is 10. So, specific. The answer for F at 1 is 10. Okay? Ngayon, dito sa illustration na binigay ko ngayon, ay i-apply natin yung mga sinabi ko kanina, yung i-combine natin sa pamamagitan na operation, either addition, subtraction, multiplication, or division. At meron din akong tanong dito na composition. Okay? So, tignan natin isa-isa. Given that the function is 2 over x and g of x is x minus 3. So, ang unang tanong, ano ang f minus g of x? So, meaning, isasubtract natin yung dalawang function. At ang solution will be 2 over x minus x minus 3. O ngayon, this is algebra. Di ba? Algebra na ngayon yan.
Ano ang ginagawa dyan pag sinisimplify? Define the least common denominator and the least denominator is x. So, practice tayo ha. Balikan natin yung algebra natin ha. Nung addition ng fraction, whole numbers, integers, ganyan, decimals, radicals, lahat yan, balik-balikan natin. Okay? So, simplify this. We'll have the least common denominator as x. So, what do? We make this a similar fraction. So, we got 2 minus x times itong x minus 3. And for simplification purposes, we distribute x to x minus 3. So, in this case, pag may mga minus na yan dyan, you have to be keen and observant yung change ng sign. If you're multiplying opposite signs, di ba, the answer is negative. But if they're same signs, like negative, multiply two negative numbers or multiply two positive numbers, the answer is positive number. So in this case, the product of x times x minus 3 is negative x squared plus 3x, considering the minus sign before x. Okay? And then over x for the denominator. So the difference of the two functions is 2 plus 3x minus x squared over x. Okay. Now, bago ko ipa-flash, yung susunod na mga sagot nitong B, C, D, E, F, G. Take note of this, ha? Yan, o. Yan, yung illustration na yan. Para naman may participation galing sa inyo at hindi lang kayo nagta-thumbs up at hindi lang kayo nagta-type ng 1 or 2. Solve. So this will now form as our recitation. If you're ready, just raise your hand and tell me what items or what letters you are going to answer. Okay? Choose any letter. What is it?
Are we ready? Meron na ba tayong ano, gustong mag-volunteer? Talamayan, you're raising your hand. Letter B. Sige. Reserve, i-reserve, i-reserve ko na sa'yo yan. We wait for the others. Ha? Meron pa susunod? Sino pa? Next, Insigne. Are you raising your hand too for this exercise? Yes po, ma'am. Yeah. So, what letter? Letter D po. Letter D. Yes po. Okay. Pwede rin po C. C na lang po. Sige, okay lang po C. C ka? Ako, C na lang po. Para B, C. Sunod-sunod na po. Sige, sige. Domer. Miss Domer, what item? Which of the letter? Letter D na lang po. Letter B. Letter D, as in dog, no? Yes po. Tama? Oo nga. Wala namang, hindi mo pwedeng B, tapos na. Si Talamayan yung D. Si Insigne yung C. Si ikaw yung letter D. Sige. So, I think we can start muna and skip muna E, F, G. We will just go back to this later after you will present your solution. So, are you ready, Mr. Talamayan? I'll give you the floor. You can, you can, siguro flashback mo siya and then explain to us kung paano mo nakuha yung sagot. Sige, sige. Ganon din kayo, Insigne, tsaka Domer, ha? Paki-ready nyo na after Mr. Talamayan.
Sige lang, nag-ano pa din. Still loading. Hmm. Hmm. Yun. Okay. All. That's all na. Pwede na yan. Oo. Kaya naman, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mo sabihin sana? If ever. Ah, teka, wait, nalito ka na. Hindi pa tayo nagdiderivative. Hindi pa tayo nagdiderivative. Oo, derivative na yun. Advance ka masyado. Joke lang. Okay, okay lang yan. This is correct. Okay, so that's all. Kasi ano lang naman to, division pa lang to. Sige. May edge ka na. Ha? Ano ka na? Alam mo na. O sige, that's good, Mr. Talamayan. Next, Insigne. Wait lang po. Share screen ko po. Wait lang po. Okay, go ahead. Kita na po ba yung Sige. Oo. so the given sa letter C is G over F open parenthesis X and close parenthesis. So that's the given function. So ginawa ko po is the the first we we replace the G open parenthesis X close parenthesis and the F open parenthesis X and close parenthesis. So G G kita po ba yung arrow cursor? Sorry. G Oo. the open parenthesis X close parenthesis over F open parenthesis X and close parenthesis. So ito is the replaceable to substitute the given function. So the next one is the simplify the fraction. So it turns to be X minus 3 over 2 over X. So to simplify and recall the rule of dividing by the function. So, diba, A over B over A over B over C, so equals to A times CB. So itong sa taas is no X minus 3. So dito, so open parenthesis X minus 3, close parenthesis, times Yon. by Ito yung X sinasabi ko over by kanina. 2. Miss Insigne, ito yung sinasabi ko kanina. Avoid using X for multiplication. Kasi tignan mo, di ba, nakakalito siya. May variable ka na X, tapos ito pala ay gusto mo time, para na rin siyang, pag babasa o titingin ng ibang tao, it stands as another variable. So, avoid writing X for multiplication. Instead, parenthesis, ha? Okay po, sorry po. Kasi minsan po kasi yung X ko na values, merong quit sa taas.
Hindi, pwede na lang. Ang quit sa taas, ano yun eh, derivative yun. Ano yun, darating tayo dyan. Pero, ano, in closing parenthesis, Okay po, sorry po. So, to continue, so applying the rule, so, ayun nga, it's equals to x, open parenthesis, x minus 3, close parenthesis, over 2. So, the final answer of the G over F, open parenthesis, x, close parenthesis, is equals to x, open parenthesis, x minus 3, close parenthesis, over 2. Yan lang po. Thank you. so, actually, kahit hindi ka na magsasabing open parenthesis, x times the quantity, ganon, x minus 3 over 2. Okay, sige, correct. Next, Domer. Ano ha, wag mo nang mag-stop screening hanggat hindi ko sinasabing okay ha, kasi minsan tinitignan pa natin. By the way, pwedeng i-record ang ating, ang ating klase. Mukhang hindi yata na i-record ngayon. Miss President, since ikaw ang pinaka-presidente, ikaw ang pinaka-in-charge, pwede kang mag-assign kung sino mag-record. Kasi, pwede naman siya din ulit doon sa ating team. Sige, Okay. anyway. Sige. Let's proceed. Domer, I-share ko na po. magsi-share screen ka? Nakikita na po. Hindi pa. Ayan, sige. So, yung ano po, G composite f of x po. Ano po? Ginawa ko po siyang ganito para pong sinubstitute ko po. Naging G composite of x po. And then, since yung f of x is 2 over x, sinubstitute ko po siya dito sa G. So, G times 2 over x. And then, yung inaano po is G times 2 over x. G Oh, of G of po? G of 2 over x. Yes po. And then since yung G of x po, ito is x minus 3. Po. Mhm. Yung f of x po is 2 over x. And then, yung minus 3 po, nakuha ko po siya sa G of x. Since, para sa po silang may x. And then, yung final answer ko po is G composite f of x is equals to 2 over x minus 3 po. 2 over x minus 3. Okay? Ngayon, pag ganyan, syempre, nagsasubtract ka ng dalawang fraction na dissimilar. So, ang gagawin mo dyan, pagsamahin mo yung dalawa, so you get the least common denominator. Ano ba to? Nagsusulat ka or ano to? Ano ba to? Shared. Pwede? O sige. You get the LCD. The least common denominator is x. So when you simplify, 2 minus, 3x. Minus 3. Yes, 3x. Kasi mumultiplyan mo ng x yung 3. Yon, 2 minus 3x of x. Okay? Sige. So ganyan. Yung dapat na mga simplified final answer. Thank you po. Oh, okay. Sige, let's continue now. Let's move on. Letter E na tayo. Ano kaya? Sino kaya? Nakuha niyo ba yon? Nakopya yon? Oh, ayan. Letter E. Talamayan, nagtataas ka ba uli ng kamay?
Ay, di lang napindot. Okay. Sige. So, who wants to solve letter E, letter F, and letter G? Okay, Mendros, you're raising your hand. Ano po? Audible po ba? Letter E, F, G ang Jeep, Jeep, hello? Jeep po yung sasagutan ko po. letter G ang sasagutan mo. O, sige. Pwede po open ko na lang po yung camera ko tapos pakita ko na Oo. lang din. Sandali. Sandali. Ano Ah. nga ba? Nawala. What's your, surname na nababa mo agad ang kamay mo eh? Ay, sorry. Mendros po, Mendros. Mendros. Opo. Sige. So, ano mo na ngayon? I-share mo na? Open ko na lang po yung camera ko tapos pakita ko na lang din po. Okay. Sige. Wait lang. Wait lang. Kita po ba? Mm-hmm. So, ang ginawa ko lang po is sinubstitute ko po sila sa yung mga values sa corresponding positions po nila. So, f times g of x po. So, ayun po. Wait. Ayan. 2 over x times 3 minus x minus 3. So, yung x minus 3 po, sinama ko na po siya sa numerator ko ng 2 over x po. So, mag-result po siya as 2 times